Raider 150 or Sniper 155, ano yung magandang bilhin? Tara, pag-usapan natin yan. Shoutout sa'yo boss, sobrang solid nito. First of all, ang masasagot ko dyan is depende yan sa trip mo at kung anong hanap mo sa motor. Kung gusto mo ng pabilisan, agresibo at high performance feel, of course, Suzuki Raider 150 na yan. May double head overcome engine na yan, mas mataas ang rev limit at ramdam mo talaga yung hatak kahit stock. Pero dahil din doon, medyo mas mainit sa traffic at mas mataas sa maintenance kumpara kay Sniper. Ngayon kung hanap mo naman ay comfort, practicality at everyday ride, mas panalo si Sniper 155. Naka-FI na, mas smooth ang clutch assistant system nito at mas stable sa long rides. Yung riding position din naman niya is mas relax and kayang-kaya to sa pang-araw-araw mong gamit if papasok ka for work or kahit pa pang school. Dahil dyan, mas friendly siya sa katawan natin. So in short, if Raider 150 yung pipiliin mo, maganda talaga to pang adrenaline or pang hataw-hataw. While si Sniper 155 naman, maganda to pang araw-araw, pang chill, pero may power pa rin naman. Which means, sobrang swak nito sa mga day-to-day users. Pareho silang solid mga bossing and depende na din yan sa riding system mo. Pero kung gusto mo ng balance ang performance at comfort, ako personally, Sniper 155 yung pipiliin ko. If nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. You can also support me by purchasing helpful products tulad ng MotoWolf cellphone holder na nakalagay dyan sa yellow basket. Always remember lang, if you look good, you feel good.